Morning po mga kapatid, sa Panginoon, at gusto ko pong mag-share muli sa inyo ng devotion po natin, and I hope tayo po ipagpalain, so makinig po tayong mabuti. Ang topic po o ang devotion na gusto ko pong i-share sa inyo is our intimacy with God, no? Yung atin pong closeness, unity, yung atin pong oneness, pakikiisa sa Diyos. Yan po ay napakahalagang wag nating mamiss sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Scripture reading po natin ay nasa Matthew chapter 17, verses 1 to 9. No? So, makikita po natin dito for the sake of time, sa summary ko na lang po sa inyo, summarize ko na lang po sa inyo. Makikita natin dito ang pagkakataon na ang Panginoong Hesus ay nag-transfigure po siya. No, nagkaroon po siya ng transfiguration, nagbago po yung kanyang muka, nagliwanag po yung kanyang muka, at maging yung kanyang kasuotan po ay nagliwanag. So kasama po niya that time sa mountain ay si Peter, si John at si James, no? So makikita natin na that time at this very moment si Peter po ay medyo hindi niya na po maintindihan kung bakit ang anak ng Diyos, ang Panginoon Kristo, ay kailangan pong mamatay sa krus, kung bakit po siya kailangang magpasakop sa mga gagawin po sa kanyang kasamaan, no, upang siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. So makikita natin na ginamit po ito ng Panginoon sa buhay ni Pedro upang turuan po si Peter na pag natutunan po natin na isuko ang buhay natin sa Diyos, no, ay doon po tayo makakaranas ng glory. So makikita natin dito na experience ng Panginoon Kristo ang glory. At yan po ang tinuturo po niya kay Peter, na kailangan muna na makaranas po ng suffering bago po ang glory. So alam naman po natin sa filosofiya ng ating mundo, ang paniniwala po natin ay iligtas muna natin ang ating sarili. No? Mahalin natin ang ating sarili. Pero sa Panginoon, ang filosofiya ng mga Kristiyano ay dapat ialay natin ang sarili natin sa Diyos. No? So, makikita po natin dito, very important na kagaya po ng sinabi ng Panginoon, kung gusto po natin siyang sundin, itanggi natin ang ating sarili, pasanin natin ang ating krus, at sumunod tayo sa Kanya. So, yan po ay napakahalaga na matutunan po nating isurrender ang buhay po natin sa Panginoon. Kasi once na matutunan po nating isurrender ang buhay po natin sa Diyos, yan po ang magko-cultivate sa ating puso upang tayo po ay magkaroon ng intimacy sa Diyos, ng malapit na ugnayan sa Diyos, no? Doon nga po sa ating key text sa Psalms 15 verse 1, and sabi po dito mga kapatid, Psalms 15 verse 1, Lord, who shall abide in thy tabernacle, who shall dwell in thy holy hill. So, makikita natin dito yung Psalm ni David na kanya pong ninanais or kanya pong kumbaga binibigyan ng pansin kung sino po ba ang mananahan sa tabernakulo ng Panginoon, sa banal na bundok ng Panginoon. So, ipinapakita po niya dito yung panahon na tayo ay magkakaroon ng personal time with God, magiging intimate tayo sa Diyos. Now, sa panahon natin, pag sinabing intimacy, ang madalas po nakikita lang po ng marami ay physical intimacy, no? Yung bang nahawakan mo, nakikita mo, or kumbaga nararamdaman mo. So, yun lang po yung masasabi po nating intimacy sa mundo po natin ngayon, no? Pero pag sinabi nating intimacy with God, ito po ay sa kalooban ng ating puso na pinupuno ng Diyos ng kanyang pag-ibig. At syempre yun po ay mag-uumapaw sa ating buhay at matututunan po nating ibigin ang Diyos, no? So, napakahalaga po makultivate sa atin yung intimacy. At kung titinan rin po natin yung intimacy with God, most of the time may barriers po yan, may mga hadlang po yan sa kung bakit hindi tayo nakakalapit sa Diyos or nakikiisa sa Diyos sa buhay natin. Maaring pride, no? Maaring yung atin pong kayabangan na hindi na tayo nagpe-pray, hindi na tayo lumulod sa Diyos, hindi na tayo humihingi ng counsel ng Panginoon. Maybe because
iniisip natin na kaya na nating i-handle ang mga bagay or sitwasyon sa ating buhay, na pag ginawa natin yun, yun po ay mag-work, no? Pag pinanghawakan natin yung ating sarili. So it may be pride, or maybe it is rebellion, yung ating pagsuway sa Diyos, yung ating pagrebelde sa Panginoon. Yan po ay hadlang sa fellowship, sa intimacy sa Diyos, mga kapatid. And sometimes yung buhay po na tayo po ay lagi nagmamadali, no? Yung wala ka ng time sa Diyos, wala ka ng time to read His Word, to study His Word, i-apply ito sa iyong buhay, at patuloy na maging blessing sa iyo, or wala ka ng time mag-pray sa Panginoon. So, yung masyado tayo nagmamadali sa buhay natin, at yun po ay nagiging reasons or barriers sa isa po sanang matamis or intimate relationship with God. Lagi po natin tatandaan, that is the very purpose kung bakit tayo nalikha ng Diyos, to have intimacy with Him. Sapagkat we are created in God's image according to His own likeness. Sabi nga po ng Genesis chapter 1 verse 26. No? So makikita po natin sa lahat ng creation ng Diyos, mga bituin, kalawakan, buwan, araw, mga bundok, mga himpapawid, mga hayop, no, at mga bagay po na nabubuhay sa lupang ito, no, liban sa tao. So yun po ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi po doon, hindi sila pwedeng makarelate sa Diyos. Hindi po kagaya sa tao, we can all relate to God. Pwede po nating makiisa ang Diyos sa buhay po natin. So that is the very purpose sa buhay na ito kung bakit tayo create ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya sana po as a Christian, as a believers of Christ, wag nating pabayaan yung closeness natin sa Diyos, yung intimacy natin sa Diyos, no, yung espiritu na laging uhaw sa Diyos, na patuloy na pinupuno ng Diyos sa atin pong buhay. Sapagkat that is the first thing na dapat nating makita sa buhay natin bilang isang Kristiyano, ang malapit sa Diyos, no, yung intimacy, closeness, unity sa Diyos, mga kapatid. So I hope hindi po natin yan ma-miss, no? Kung tayo po yung magre-reflect in this devotion, baka ito na po yung nami-miss natin or nawawala sa buhay natin, yung intimacy natin sa Diyos. So I hope wag po natin ito pababayaan, mga kapatid. And I pray this morning na maging longing lagi natin ang Diyos, maging kauhawan lagi natin ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. Let us pray. Father, we thank you this morning, O Diyos. Salamat po sa devotion na ito. I pray, Lord, na magkaroon ako ng closeness, intimacy with you, O Diyos. At hindi ko po ito ma-miss sa aking buhay. Lalo na po, Lord, ngayong ako po isa ng mananampalataya. This is I ask and pray, O Father, in Christ's name. Amen.